Hindi po tayo nag-e-exist ng walang reason. Actually, lahat ng mga invention ng tao, na-invento yan dahil sa pangangailangan. Totoo ba yun, mga kapatid? Praise God. So, ang lahat ng mga bagay na na-invento ng tao, na-invento yan dahil sa kailangan. Amen? Praise God. So, for example, mga kapatid, bakit na-invento ang aircon? Alam niyo, sa mga lugar na naiinit, gaya ng Saudi Arabia, malaking convenience sa kanila, mga kapatid, ang naka-aircon. Dahil sa init, sa lugar nila. So, ang ventilador, yan, ito nyo, kahit na may aircon tayo, pero pinapagalan natin na ang ventilador kasi nakakatulong para mas lalong lumamig. Kaya pakibukas kayo yung dalawa. Kaya para namigin na yun yan. Yung pang na doon, pwede ako pati siguro yung nasa yan, para namigin tayo rito. Kung wala naka-aircon tayo, nag-umot na nga ako para hallelujah. So, yan po yung i-discuss natin, mga kapatid. Amen. Pero bago po ang lahat, baka pwede po tayong mag-share ng ating idea regarding this topic, mga kapatid. Okay? So, ano ba ang dahilan, mga kapatid, ano? Before discovering the kingdom principle, mga kapatid, let's go back to the first reality, mga kapatid. Amen. So, ito po, mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon ay ating tutuklasin. Ano nga ba ang purpose ng pagkakalitan ng Diyos sa amin? Sabi ni Salmista David, we are wonderfully, amen, praise God. Sabi doon, na tayo ay kahanga-hanga na nilikha ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Kaya, sa existence po natin, mga kapatid, ay napakahalaga po na maunawaan po natin, mga kapatid, ang reason, ang dahilan. Alam niyo ba, mga kapatid, ilan lang na mga tao ang nakakaalam ng dahilan. At sana ikaw ay isa doon sa nakaalam ng dahilan bakit nilikha ng Diyos. Amen? O gaano po ba karami ang populasyon sa buong daigdig? Sinerge ko, mga kapatid, sa internet po, ilang bilyon na po ba tayo, mga kapatid? O ilan po, sa palagay nyo, ilang bilyon na ang tao sa mundo? Nasa, ilan na ba, mga kapatid? Ilang bilyon na ang tao sa mundo? Praise God. According to statistic, mga kapatid, tayo ay kung nagkakamali, 8.1 billion na po tayo. Mga kapatid, ilang billion na po? 8.1 billion na kapatid. At sa 8.1 billion na tao sa mundo, gaano karaming tao ang nakakaintindi at nakakaunawa ang dahilan ng kanyang existence? O konti po, mga kapatid. Kaya kung alam mo ang existence o dahilan ng existence mo, mga kapatid, mapalad ka. Mapalad ka kung alam mo kung ano ang dahilan ng iyong existence. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Kaya dito po sa i-discuss po natin, mga kapatid, this morning, before we continue to study about the kingdom principle, napakahalaga po nito muna unahin natin.
Para maintindihan po natin mga kapatid, ang dahilan. Para naman, pag naintindihan mo ang dahilan ng existence mo, hindi mo sasayangin ang buhay mo. Hindi ka mabubuhay mga kapatid na hindi mo ginawa ang layunin ng pagkakalikha sa iyo ng Panginoon. Amen. Kasi maraming tao, katulad ko noon, bago ko nakakilala sa Lord, ang buhay ko noon, mga kapatid, ay makasanglibutan. Bagaman may inikilala ang Diyos, pero ang buhay ko, mga kapatid, ay nakatalikala sa kasalanan. Praise God. Kaya hindi ko magawa kung ano po yung ipinagagawa ng Panginoon dahil ako ay nakatalikala sa kasalanan. Praise God. Kaya dito po sa pag-aaral po natin, mga kapatid, para po tayong treasure hunter. Ano yung treasure hunter? Ang treasure hunter, mga kapatid, ay ang kanyang ginagawa ay naghahanap siya ng kayamanan. Praise God. Alam niyo, ang salita ng Diyos ay kayamanan. Kaya dapat po, tayo ay maging treasure hunter, mga kapatid, na ating matuklasan ang kayamanan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Ang kayamanan po natin ay ang salita ng Diyos. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. Kaya yung ating mga kaisipan ay dapat hinuhubog ng salita ng Diyos. Hindi internet ang dapat humubog sa ating kaisipan. Everybody say Amen. Dapat ang humubog sa kanyang kaisipan, mga kapatid, ay salita ng Diyos. Everybody say Amen. Kasi kapag hindi salita ng Diyos ang nasa kaisipan natin, mga kapatid, maaaring ang mundo ang kumontrol sa iyo. Dati magsabi namin. Yung mga tao po na wala po ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang kaisipan, ang kumontrol sa kanila ay ang sanlibutan. Praise God. Kaya kapag ang salita ng Panginoon ay pumasok sa ating isipan, mga kapatid, amen, at ito po ay nag-conceive, mga kapatid, sa ating mga isip, amen, so tayo po ay nagkakaroon ng pagkaunawa, mga kapatid. Ang tawag doon, konsepto. Amen. Kaya kapag isip natin ay mali, at iba po ang nag-mold, iba po, mga kapatid, amen, ang nagbibigay sa atin ng information, mga kapatid, amen, ang tao ay nagiging maalalahanin o nagiging mabalisahin, natatakot, nangangamba, kasi iba po ang mga pumapasok sa kanyang kaisipan, mga kapatid. Alam niyo, nung nilikha ng Diyos si Eva at Adan, yung salitang worry, wala sa kanila. Wala pong worriness, mga kapatid, amen, sa vocabulary ni Eva at Adan. Hindi po sila nangangamba. Wala pong takot, walang balisa, mga kapatid. Amen. Kasi, meron lamang iisang kumokontrol sa kanila. At yan ay ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya, dapat, ang kumokontrol sa iyo ay walang iba kundi ang Panginoon. At yan po ay mahahayag sa kanyang mga salita na kung saan, mga kapatid, ay napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kasi ito ang mag-i-interpret ng buhay mo. Kapag ang interpreter ng buhay mo ay ang mundo, mga kapatid, puno ka ng kabalitaan sa buhay. Totoo ba yun, mga kapatid? Totoo ba ang mundo puno ng kabalitaan? Puno ng takot at pangamba? At iba, mga kapatid, ang ibang lugar, ang Pilipinas, mga kapatid, lindulin na rin. Amen ba, mga kapatid? Di ba kailan lang? Yung lindol sa
sa Bisaya, mga kapatid, sa Mindanao, ay sunod-sunod, mga kapatid, ano? Praise God. O kung wala po yung salita ng Diyos na kukontrol sa iyo, mapupuno ka ng takot, mapupuno ka ng kabalisahan. Pero kapag ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang siyang kumukontrol sa iyo, kahit na anong lakas pa ng bangko o ano bang lakas ng lindol, hindi ka makata. Kasi ikaw ay kontrolado ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen ba yun? Amen. Praise God. Ikaw ay kontrolado ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya dito po, mga kapatid, napakahalaga po yung ating mga kaisipan ay nararapat, mga kapatid, na kontrolado ng salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. So, napakahalaga po, mga kapatid, yung tamang konsepto, tamang pagkakaunawa, mga kapatid, o pagkakaintindi natin sa buhay, mga kapatid. Dati magsabi ng amen. Praise God. Yeah, depende sa degree ng pagkakaintindi mo about the concept of life, mga kapatid. Amen. Kasi kung ano yung pagkakaintindi mo sa buhay, yun ang ipinamumuhay mo. Hello? Ano ba pagkakaintindi mo sa buhay? What is life? Ang iba, sabi niya, life is a party. Ang ibig sabihin, life is a party, ang buhay dapat laging masaya lang. Sa bahay nila, laging may handaan. Lagi nagkakasiyahan. Inuman dito, inuman doon. Disco dito, disco doon. Pag may problema na, lumindol, yung disco naging Diyos ko. Ha? Ano ba? Maraming tao pag may problema na, kaya may calamity. Mga kapatid, yung disco naging Diyos ko. Diyos ko, Diyos ko. Panitawag sa Diyos, mga kapatid, no? Praise God. Kaya, kapag tama ang konsepto natin, pag naintindihan mo kung anong purpose, mga kapatid, naunawaan mo kung ano ang purpose ng tao, maiintindihan mo at mauunawaan mo ang tamang konsepto. Yung tamang pananaw, amen, ng iyong existence. Lagi magsabi ng amen. Praise God. Kaya dito po ang salita ng Diyos. The purpose of the Word of God is to convey His words, mga kapatid, amen, na ang purpose at goal ng communication, mga kapatid, amen, sa pakikinig, ano dahilan ng pakikinig, ang dahilan ay para ma-transfer sa atin yung information coming from the words of God. Naintindihan niyo, mga kapatid? Amen. So, the purpose of communicating the Word of God, amen, is ano? Para i-transfer yung tamang konsepto ng pagkakaunawa natin sa kadahilanan ng pagkakalima ng Diyos sa atin. Correct ba, mga kapatid? Praise God. So, napakahalaga po ang communication. Everybody say amen. Kapag ang nagpapahayag, tama ang kanyang konsepto, ang matatanggap ng receiver ay tama. Dalawa po kasi yung part ng communication. Una, yung po nagpapahayag. Okay? Yung po nagbibigay, nagtatransmit, mga kapatid, ng ideas. Kapag tama ang ideas ng nagpapahayag, mga kapatid, o ng communicator, amen, yung po tinatanggap ng receiver ay tama. Nagiging correct yung konsepto ng nakinig. Okay? Nagiging tama yung kanyang pananaw
kapag ang nagpahayag ay tama. Yung pagbalik, ang ibinibigay sa inyong information, mamamali po kayo pag tinanggap niyo. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Naunawaan po ninyo? Praise God. So, kapag ang iyong idea ay mali, ang iyong konsepto ay mali. Amen ba? Mga kapatid? Di ba kapag tinuro ko sa inyo, si Kristo tao lang. Yun ang narisip nyo eh. Yung tatanggapin nyo, tao lang ang Kristo. Tao lang, tao lang. Tao lang. Kasi yun ang ibinibigay na information ng mga kapatid. Praise God. Kaya hindi po nararapat mga kapatid na yung mga nakapakinggan po natin na hindi po ayon sa sinasabi ng Biblia, hindi po basta-basta tinatanggap yan. Dapat meron tayong confirmation from the Word of God. And proper understanding from the Word of God. Tamang pananaw, mga kapatid, sa pagkaunawa sa salita ng ating Panginoon. Praise God. So, magkakaroon lang tayo ng tamang pagkaunawa, mga kapatid, kapag ang ating konsepto ay naka-align, mga kapatid, amen, sa idea ng salita ng Diyos. Kailan makikita mo yan? Kapag naka-align tayo sa idea ng salita ng Diyos. Ang idea mo dapat galing sa salita ng Diyos. Kaya tayo ay tayo ay mga estudyante ng Panginoon na nararapat, mga kapatid, na maging diligent seeker, a careful student, mga kapatid, seeker of the Word of God. Dali magsabi ng Amen. Praise God. Praise God. So, the original concept is always in the mind of the sender. Sino ba yung sender? Ako po yung sender. Sino yung receiver? Sino yung receiver? Kayo ang receiver. Mga kapatid. Si pastor ang sender. Siya yung send ng message, mga kapatid. Okay? Kaya kapag mali ang message ng sender, mamamali na rin yung receiver. Kasi kung ano yung kanyang narinig, at iyon ay tinanggap niya, mamamali talaga tayo. Amen po ba? Kapatid. Halimbawa, yung bata, pag ang nanay, Bisaya, ang pronunciation niya sa egg ay egg. Na, it is an egg. Ano tamang pronunciation? Egg. Di ba, mga kapatid? Na, this is the church. Ano tamang pronunciation? Church, di ba, mga kapatid? And dahil yun ang narinig ng bata, na-develop sa kanya. Okay? So, ibig sabihin ng pagkakamali lang doon ay pronunciation. Although egg pa rin yun, mga kapatid. Okay? So, dito po, the original concept is always in the mind of the sender. Kaya, kapatid, go back, amen, to your original design. Para hindi ka magkamali, mga kapatid, go back to your original design. And go back to your original sender, mga kapatid. And that is God. Wala pong ibang sender, mga kapatid, ng message, na nagbigay ng message kay Eva Tadadolian, Diyos naman. During that time, walang Facebook. During that time, walang Messenger. During that time, walang Instagram. Mga kapatid. Everything comes from the Lord. Lahat ng mensahe, isa lang ang pinanggagalingan. At yan ay ang
Diyos. Lagi magsabi ng amen. Amen. Praise God. Kaya, let's go back to our original design. Amen. Kaya wala po tayong dapat ay mapakinggan lang kundi ang Panginoon. Amen. So habang ikay narito sa mundo ito, maraming mga balakid para hadlangan ka na pakinggan mo yung mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Pero pag naintindihan mo ang kahalagahan ng communication, mga kapatid, communication natin sa Panginoon, hindi natin ito babaliwalain. Hindi natin babaliwalain ito, mga kapatid, dahil napakahalaga ito. Kung ito ay naiintindihan mo, naunawaan mo. Kasi iba matagal naman nananampalataya para hindi mahalaga sa kanila. Ang pakikipag-communicate sa salita ng Diyos. No. Praise God. Kaya dito, mga kapatid, para maunawaan po natin ang original concept, mga kapatid, dapat meron kang malinaw na pagkakaunawa sa mga inuutos ng sender. Hello? Meron siyang inuutos. At nararapat, mga kapatid, amen, na ating maunawaan yung mga inuutos ng sender, mga kapatid. Amen. Praise God. Pagka hindi mo nakuha yung tamang password ng Panginoon, ang ATM, amen, pag inilagay mo sa machine at mali ang password mo, mag-e-error yan. Pag pinindot mo yung password, mali, ang sabi ng machine, tutunog yun, mali. Ha? So, balikan na naman. Kakapain mo na naman kung yung password. O hanggang sa nailagay mo yung tamang password, naglalabas siya ng pera. Ama, mga kapatid. Kaya walang dumarating, walang lumalabas na pera. Kasi baka mali ang password. Baka mali, mga kapatid, yung concept na meron din tayo. So, mahalaga ba itong pag-aaralan natin ito? Yes, mahalaga po yan, mga kapatid. Yeah? Nakitangan, mga kapatid, na bago tayo, tapos, kasi ilang minuto lang tayo rito sa Sunday School. But I hope, mga kapatid, na bago po natin tatapusin yung oras, mga kapatid, kahit 10% na narinig mo ay naiintindihan mo. Ibig sabihin, lalabas ka rito, mga kapatid, na hindi blanco ang utak mo. Okay? Lalabas ka rito na naiintindihan mo yung proper concept. Ano ba yung tamang konsepto? Ano ba yung tamang kaisipan na meron dapat tayo? Praise God. Kasi kapag magkamali tayo ng konsepto, mag-e-error ang buhay natin. Dahil magsabing amin. Sabi mo sa katabi mo, error ba o success? Error ba o success? Praise God. So, dapat success, mga kapatid. Praise God. Kaya, pinakailangan, mga kapatid, magkaroon tayo ng tamang pananaw at tamang pagkaunawa sa ating napakinggan. Pag magsabi natin. Amen. Kaya si Jesus, pagka nangangaral, sinasabi niya lagi, inuulit-ulit niya. Ano yung inuulit-ulit niya? Inuulit-ulit niya na ang may pakinig ay pakinig. Parang sinasabi ng teacher, listen very carefully. Makinig kayong mabuti. Okay? Pag nakinig tayong mabuti, mga kapatid, at talagang meron tayong desire na makinig, maiintindihan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pero pag wala tayong desire makinig, mga kapatid, hindi namin ma-open yung password ng Panginoon. Praise God.
Kaya sa pag-aaral po natin ito, mga kapatid, sa introduction ng ating pag-aaral, mga kapatid, ang layunin po at intensyon ng pag-aaral po natin, mga kapatid, dito, praise God, ay ma-transfer sa ating mga konsepto o ideas, mga kapatid, amen, kung ano po ang nais ni Lord. Kasi ang pinaka-center ay si Lord. Ngayon si Lord, gumagamit po siya ng tao para yung message niya ay i-convey ito sa mga nakikinig. Hello, mga kapatid. Praise God. Kaya, sa ating pakikinig at pag-aaral sa araling ito, mga kapatid, amen, bubuksan natin ang ating mga konsepto, yung ating mga pangunawa, mga kapatid, para yung mga tanong natin, mga kapatid, amen, marami tayong tanong sa buhay, ang salita ng Diyos ang magbibigay ng kasagutan. Kapag siya. Kaya kapag ka nasagot yung mga tanong mo, masasatisfy ka. Kapag nasagot ang mga tanong mo, mga kapatid, magkakaroon ng purpose ang buhay mo. Amen po ba, mga kapatid? Magkakaroon ng purpose ang buhay mo, mga kapatid. Praise God. Kaya dito po, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon ang dapat na mag-develop sa ating mga kapatid upang ano man yung mga maling kultura na namalan po natin, mga kapatid, amen, sa mundong ito ay mapalitan ng tamang kultura mula sa salita ng ating Panginoon. Lagi magsabi, Amen. Praise God. Hallelujah. So yan po yung introduction ng pag-aaral po natin about, amen, discovering the origin and purpose of man. Praise God. Okay. Let's proceed, mga kapatid. So lesson 1, ito po, mga kapatid, amen, ang ating po i-discuss, mga kapatid. So bago tayo dadako, mga kapatid, so sabi kanina, tinatanong kayo kung ano ang dahilan bakit kayo ay nag-exist. What is the purpose of man? Pero bang mag-volunteer para mag-share na kayong idea? Sa inyo amin, baka gusto nyo sumagot? Sige po. Kalooban ng Panginoon Diyos ay tayo ay nilikha ay upang ipahayag ang kanyang kabutihan at ang sinumang sumampalataya ay upang magkaroon ng kaligtasan. Amen. So, nakon niyo ba yung sinabi ni Sister? Ang isa po sa nakot ng aking attention sa sinabi niya ay upang ano? Pahayag ang kanyang yan ang sinabi kanina ni Sister. Amen. Para ipahayag ang kanyang kabutihan. So, Sister Juliet, baka meron po kayong idea. Hanapin natin siya. Amen. Praise God. Oh, what else, mga kapatid? Siya maganda. Para sa iyo, ano ang reason? Ano ang purpose ng existence mo? Ayun po, yung mag-exist po tayo kapag patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon at makikinig din sa nag-deliver ng salita. Ang ginagamit po ng ating Panginoon at kailangan po yung pagbabasa po natin ng Biblia at malaman po natin yung kalooban po ng ating Panginoon upang mabalik po tayo sa original na pag-gusto ng ating Panginoon. Okay. So, Andre, ito, para sa iyo,
purpose ng existence? Para sa akin, purpose ng existence ko is para po pag-aaral ko yung mga salita ng Diyos at ikahagi ko ito sa ibang tao. Diba? Mahagi ko sa ibang tao. Bahagi. Yeah. Brother Arthur, ano sa palagay mo ang dahilan ng iyong existence? Ang galing ko kasi sa Panginoon, kailangan po namin mahangal. Marami pong naliligo kasi malaman natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Amen. Praise God. So, makapagbahagi ng katotohanan sa salita ng Diyos. Sister Diana, para sa iyo. Para sa akin mo, yung katulad ng ginagawa ng mga pastor natin para ipahayag ang tama at maunawaan natin ito. Kung may dinideliver niya na katotohanan, kailangan malaman natin na pag-aralan natin mabuti ano ang dapat natin gawin. Yung mga nagsasalutunan ito talaga, pag dito ka nakapukul ay matutuo na kaisipan mo. Kaya kailangan talaga lagi tayong nag-worship sa Panginoon upang mapag-aralan natin kung ano ang gusto gawin ng Panginoon sa atin. Nalay tayo sa mga bagay na hindi naaayon sa Panginoon. Yes. Amen. Okay, Sister Vitas, para sa iyo. Hindi nga po kasi kailangan po natin magkaroon ng para po tayo Amen. Nakukulit tayo sa salita ng Diyos. Sister Joan, para sa iyo. Sa akin po, tiyak tayo para po natin siya. At kailangan po talaga natin siya kasi po pagwala po sa kanya. Meron po tayong pakot sa isa. At kailangan po talaga natin ng pag-ibig talaga ng natin. Amen. Praise God. Ako po, basta Sige po, Sister Ate. Ay po yung isa ng Diyos para po mahalin natin siya at mahalin po natin ang ating kapwa. Kasi po, pagkamahal na po natin ng Diyos, magagawa na po natin lahat ng mga ginagawa na natin ng ating. Amen. Si Sister, ano naman? Kahit konti na. Pagkakaintindi mo. Existence. Parang po, pag-meet ko na po yung Panginoon sa kapatid, tapos parang makakilala din mo para sa Yeah, para mag-ituran ng Panginoon. Okay. So, dito po, mga kapatid, sa pag-aaral po natin ito, bawat isa sa atin na naisilang, ay naisilang tayo upang i-fulfill yung mga assignment ng bawat isa atin. And God created each one of us to solve a problem. Person. So tayo po, pagharap natin sa mundong ito, mga kapatid, yan talaga may problema tayo naharapin. Amen. At tingnan nyo yung bata, no? Yung bata, marong sila na sanggol. Wala po tayong batang namin kung sila tumawa. Lahat ang isinisila na sanggol, iyak. Ibig sabihin, ang sanggol meron talaga naharapin problema. Mga kapatid ito. Praise God. And everybody in the world was born to fulfill an assignment. Lahat tayo may assignment. O, kayo po ay may assignment. Ako may assignment. Bawat isa sa atin may assignment, mga kapatid. Praise God. At dito, sabi rito, there is something that God wanted accomplished that required our existence. Every one of us, mga kapatid. Amen. So lahat tayo ay mayroong susolve ng mga problema, mga kapatid. At dito po, ito ay mga mahalagang tanong. Why was man created? Why was he put on this planet? What is he to do? Where did he come from?
What can he do and where is he going? Itong mga tanong na ito ay mahalaga at dapat alam natin sagutin. Amen. Especially, itong salitang, where is he going? After life of this world. Matapos na tayo ay mabubuhay sa mundong ito. Sa physical world. Amen. Mga kapatid, lahat tayo ay haharap sa spiritual world. Yun yung pagpasok sa spiritual world. Kapag tayo, mga kapatid, pumanaw na at kung katawang lupang ito ay uuwi na sa alamok dahil sa alamok nang galing ito, kaya ito ay babalik sa atin. Praise God. Pero saan paroroon ang iyong kaluluwa? Saan hahanto ang iyong kaluluwa? Amen. It's either heaven or hell. Amen. Wala pong in between, walang purgatorio sa Biblia. Tandaan nyo, wala akong purgatorio sa Biblia. Ang purgatorio ay inimbento ng tao, mga kapatid. Amen. Praise God. So, kaya dito po, mga kapatid, itong mahalagang tanong na ito ay nararapat, mga kapatid, na masagot natin. Sa tulong ng salita ng Diyos ay mauunawaan po natin at malalaman po natin, amen, ang mga kasagutan sa mga tanong na ito. So, when we talk about creation, dapat ating maintindihan kung walang creator, walang creation. Everybody say that. Kung walang creator, walang creation. Praise God. Tandaan nyo, ang pagkaka-exist natin sa mundo, iba po yung tulo ng tao. Ang tulo ng tao, ang tao daw po ay galing sa isang parang ano, no? Isang malakas na pagsabog, tapos tayo ay, amen, lumabas doon, mga kapatid, nagkama-big bang, mga kapatid. Amen. O kaya, iba naman sabi, ang tao na galing kay, kanino? Galing kayo sa orangutan. And oh Lord, sabi ng iba, mga kapatid, praise God. Pero, the Bible said, there is a creator. Merong tagapaglikha. At tayo po ay produkto ng creation ng Creator. Everybody say Amen? Amen. Praise God. So, yan po yung katotohanan, mga kapatid. Praise God. So, we will begin our study by considering God's original plan for His creation. So, if we seek to understand the creation, we must first understand the Creator. Ano na po ang una natin dapat na maunawaan? Praise God. Dapat natin maunawaan ang dahilan ng iyong existence ay dahil may Diyos na lumikha sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. So, naniniwala po ba tayo? Tayo ay nilikha ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. So, dapat ito ang una nating mailagay sa ating Facebook. Kasi dinaya ng marami ang ibang tao. Ang ibang tao naniwala sa sinasabi ng Diablo, walang Diyos. Ang sabi ng iba, walang Diyos. Kaya merong mga komunista. Okay? May mga tao hindi naniniwala sa Diyos, mga kapatid. No? Praise God. Ang iba naman, ang kanilang Diyos ay pera, emanan. Praise God. Ginawa nila emanan o Diyos yung nilikha lamang ng Panginoon. Everybody say Amen. Naintindihan niyo po ba ito, mga kapatid? Hallelujah. Tandaan po natin yung tamang konsepto o tamang understanding, mga kapatid,
kapatid, amen, ay maghahatid sa atin sa tamang kaisipan. Hello? Naman nyo? Ang tamang kaisipan, mga kapatid, ay maghahatid sa atin kapag tama ang pagkakilala natin sa lumikha sa atin. Naintindihan niyo, mga kapatid? Praise God. So, to discover the purpose and reason for mankind's creation and existence, we must attempt to tap into the mind of His Creator. Okay? Para maintindihan daw natin ang ating existence, kailangan, mga kapatid, na tayo ay ano? Tayo ay amen. Kumbaga, itap natin. Praise God. Ang ating Creator, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ang lumikha sa atin, mga kapatid, ay ang Diyos. Tayo sabi na kami. Amen. Praise God. Ikaw ay produkto ng isang manufacturer. Hello? Praise God. So ano ang minamanufacture, mga kapatid, ng clothing industry? Clothing. Damit. Di ba, mga kapatid? O ano ang minamanufacture, mga kapatid, ng plastic? Yan. Mga chairs. Amen? O ng electronic industry. TV, aircon, electric fan, at saka mga devices na tulad ng cellphone, mga kapatid. Eh, ikaw, sino ang nag-manufacture siya? Sino po ang nag-manufacture siya? Sino po? Yes. Tandaan natin, kaya natin sa isipan natin, mga kapatid, amen, ang nag-manufacture sa iyo ay ang Diyos. Amen. Dahil ito ang dapat, ang una natin inilalagay sa ating isipan natin, may Diyos na lumikha sa amin. May Diyos na lumikha sa amin. And the origin of the first kingdom, mga kapatid, amen, walang iba na kaharian na kung saan may naghahari. Amen. Ang wala ko naglulunok sa kanya para siya maging hari. Tayo, naglulunok tayo presidente rito, di ba? Tayo pumipili. But God is existed or existence one. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay walang lumikha sa Kanya. Self-existing one. Yun ang tawag sa Diyos, mga kapatid. Or self-sufficient one. Ibig sabihin, kahit wala siyang kasama, kapatid, hindi siya nakakailangan ng tulong. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? He is self-sufficient one. Tayo, hindi tayo pwedeng mabuhay na nag-iisa. You need somebody. Especially ang sanggol. Mga kapatid, pag isinilang yan, hindi ka mabuhay ng nag-iisa yan. Kailangan mo na mag-aalaga sa iyo. Kailangan mo na meron kang provider sa iyong pangangailangan. Amen. Ang tao, mga kapatid, hindi mabubuhay na hiwalay sa Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang pagkakaiba po natin, hindi po tayo Diyos. Hello? Hindi po tayo Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, kahit wala ang tao, Diyos pa rin siya. Mananatili siyang Diyos. At hindi niya
niyo ba ito? Kaya ang unang-una na dapat maintindihan po natin, when we talk about creation and the creation of man, we should establish in our concept, mga kapatid, or right ideas, right understanding, mga kapatid. Amen. That you are created by God. No. Amen. Sino lumikha sa'yo? Sabi na iba, hindi ka ako ng tatay ko. Nanay ko. Ang totoong lumikha sa iyo ay ang Diyos. Kasi ang humubog sa iyo ay Diyos. Amen? Kaya, huwag natin sisihin ang Diyos kung ganito mukha natin. Ha? Huwag tayo magtampo sa Diyos kapag tayo hindi katulad ng mga ibang tao na matatapos ang ilong. Diba? At hindi tayo isinilan sa bansang mayaman. Wala tayong karapatang pumili ito eh. Ang karapatang pumili kung sino man magiging nanay, tatay mo at Diyos. Ang may karapatang pumili kung saan bansa ka, anong nationality mo, kung Pilipino ka, yun ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Kaya dapat magpasalamat ka, di ba? Mga kapatid. Kahit na ano pa yan, kahit sino pa man ang nanay mo, minsan pangalan mo, gagalit sa nanay mo, bakit mo ba pinangalan sa akin to? Bakit? Kordapya? Ay, yung iba, pumunta ng konti, pinapalitan yung pangalan. Pwede mo na, pag may pera. Pero po tayo, pastor, kanyang pilito, patayan. Binago. Pumunta ng konti, pinabago. Yung patayan, ginawa niyang pats. Pats na. Pero dati kanyang pilito, patayan. Binabago niya. Siguro gagastos yun para mabago. Kaya ang kanyang naging pangalan ay ayaw kanyang pilito, pats. Praise God. So, hanggang dito na muna tayo, mga kapatid. Sabi ko kanina, kahit hindi mo ma-absorb lahat ng sinabi ko, at least 10% ng sinabi ko, meron kayong maiuwi. Meron po kayong natutunan. O sino po may natutunan sa ating naman? Basta natin ang ating naman. Sino po may natutunan? Sa Juliet, wala pa kayo natutunan. Listen, Yoni, wala pa kayo natutunan. Ayan, sabi ko kahit hindi mo lahat ay na-absorb ninyo, ang mahalaga po ay meron kayo maiuwi at nailagay nyo. Sabi ko kanina, dapat amen, tayo ay masugid na tagapakinig. Mas tayo receiver. Ang nagsasalita, siya po yung sender. Amen, mga kapatid. So, palapakan natin ang Panginoon. So, we will continue to discuss. Mga kapatid, napakaganda po nitong pag-aaral po natin ito. Amen. So, pag naintindihan po natin ito, mga kapatid, kung bakit pinag-aaralan po natin yung kingdom principle, kasi mga kapatid, kung nilikha ng Diyos ang tao, ang unang kingdom na ginawa ng Panginoon ay yung, of course mga kapatid, yung tinatawag natin, yung unseen world, yung hindi natin nakikita. Heavenly realm ang tawag ko. Praise God. So, ito po mga kapatid, yung realm naman natin dito ay tinatawag natin earth. Amen. Yung kaharian sa lupa. Mga kapatid. Okay? Magkaiba po yung realm ng kingdom, yung kingdom of heaven sa lupa. Mga kapatid. Yung pagkakaiba ng religion, mga kapatid. Amen? Praise God. Sa kingdom, praise God, ang kingdom, mga kapatid, bumaba dito sa lupa para i-influence, amen, ang lupa. Pero yung religion, ang kanilang naisipan, ay i-influensyahan ang langit. Magkaiba po, di ba? Ang langit, bumaba. Yung nasa lupa, gusto umakyat, mga kapatid. Praise God. Tandaan po natin, hindi tayo makakaakyat doon sa langit pag hindi natin alam ang principle ng kingdom. Pero ba sa inyo? Maraming salamat kay Lord
binago ng Diyos ang konsepto o yung pagkakaunawa po natin. Pagdating mga kapatid, amen, sa reality ng buhay at ayon mga kapatid, praise God, sa katotohanan na sinasabi ng mga salita ng Diyos. Na tinatapos na ng Panginoon ang yung salitang ignorant. Okay? Kapag tayo ay ignorante, mga kapatid, praise God, ang buhay natin ay failure. Kaya dapat hindi po tayo ignorant, mga kapatid, sa kalooban ng ating Ama. At yan ay ang ating Panginoon. Malapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, ngayon tayo lahat, kumit po natin ang ating Sunday School offering. Then after po ng ating Sunday School offering, we will take a break, 5 minutes, and then we will proceed, mga kapatid, to our divine worship. Praise God. Kaya natin sa kaya pagpalitin ng ating offering. Tayo tayo sa Masogaan, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa amin ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pagkalanan, tungkol sa original design. Muli po po magbalik sa original ng aming Panginoon. Maraming salamat sa nag-deliver salita ito na nagagal sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na aming kalakasan, Panginoon. Maraming salamat sa mga nagbigay. Ito po ay balik mo sa kanila, Panginoon, na doble-doble biyaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo maraming binabalik na lahat ng mga papuri ko sa salamat sa dami namin mga Jesus. Ang lalo sa Amen. Amen. sige po, yan ang CCR at ilan ng tubig. So, ano tayo ilang minuto na break.